mga anak tayo ng Diyos, nakatatawag ko na, Ama namin, Abba. Amen? Amen. Sa makatuwid kasi, nakibahagi tayo sa buhay ng Diyos. Binahaginan tayo talaga ng buhay ng Diyos doon. Hindi lang ng buhay ng Diyos, ng kalikasan niya pa man din. Grabe! Yun ang sabi ni San Pedro. Nakikiisa tayo, nakikibahagi tayo sa kalikasan ng Diyos in divine nature. Wow! I mean, nakalula eh. The point, brothers and sisters, yung binyag pala, parang yung ang pagsilang natin sa buhay natin ito. Amen? Amen. Hindi ko narinig. Amen. Uy, nakikinig ba sabi ko? Ang binyag natin, yung pagsilang natin sa buhay ng Diyos, ay parang yung pagsilang natin sa buhay na ito. Nakibahagi tayo sa buhay ng tatay at nanay natin, kaya tatay at nanay natin sila, mga anak na tayo ng mga magulang natin. Nakatatawag tayo sa tatay natin, tatay. Amen? Ganun-ganun yung nangyari sa atin sa ating binyag. Sa ating binyag, tayo sinilang sa buhay ng Diyos. Binahaginan tayo ng buhay ng Diyos, kaya nagiging mga anak tayo ng Diyos, kasi binigay sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu. You know? Na bumubuhay sa atin, tuloy nakakatawag tayo, Abba. You know? Itay. I hope you understand that. Amen? Amen. Ngayon, kung totoo yung paghahambing na yon, sino sa inyo, ang nagsabi sa nanay niyo na dapat kayo silang niya? Ayun ko. Wala ata tayo say doon. Pero salamat sa Diyos, sinilang tayo. Amen? Can you imagine? Kasi may mga iba, hindi na nagdakalang tao, ha? Ina-abort na lang yan eh. Ano? You know, that's a fact. Yung nga eh. Francis, ang gusto ko sabihin, yung mga namang problema, hey, Father, hindi naman totoo ito eh. Kasi mga bata, hindi naman sila nagdakis sumunod kayo. Teka muna. Ang sabi ko sa inyo, yung pagkakabinyag natin, pakibahagi sa buhay ng Diyos. Amen? Amen. Yun ay dala ng Diyos. Siya nag-desisyon nun. Siya nagbahagi sa atin, kaya biyaya yun eh. It's a grace. And grace is something freely given by God, huh? It's not something deserved.